over. It's been our pleasure taking care of you today. Ito Manila is home, a very warm welcome home. Thank you for flying Cathay Pacific, a member of the One World Alliance. Hello mga ka-drivers! Welcome back to my vlog, hello everyone! For today's video, pag-uusapan po natin tungkol po sa giving birth dito sa Canada. Mga international student, visitors visa, tourist visa, or mga workers. Okay, sila po ay pwede pong manganak dito sa Canada. Automatic po, Canadian citizen by birth po ang kanilang mga anak. Kapag sinilang po nila, dito yung kanilang mga anak. Ang mga cons lang po doon, lalo na po sa mga tourist visa or visitors visa, ay wala po silang mga work dito sa Canada. So, hindi po sila covered ng mga health card. Sarili nilang expenses yun at malaki po yung babayaran nila kapag dito sila mga anak, kung sila po ay mga tourist visa or visitors visa. Ang mga international student naman, ay allowed naman po din silang mga anak dito sa Canada. Kunwari, kung sa Ontario sila, ay covered naman po sila ng OHIP. Yun nga lang, kapag sila nanganak dito sa Canada, yung kanilang anak na isinilang ay matik na Canadian citizen by birth. Pero hindi po ibig sabihin nun na ang magulang ay magiging permanent residence na rin po dito sa Canada kapag nanganak po sila. Hindi po yon. Hindi po kasama ang nanay kapag nanganak po dito sa Canada. Ang magiging citizen lang ay yung kanilang mga anak. Kahit po mga tourist visa or visitors visa kayo, okay lang po mga anak dito, yun lang po ay malaki po yung expenses kasi nga po hindi kayo covered ng mga health card dito sa Canada. Ikaw po ay may status dito sa Canada, worker, permanent resident, immigrant, ay libre po kayong mga anak dito sa Canada. Yun lang ang kagandahan kasi kapag nanganak kayo dito sa Canada ay magiging Canadian citizen by birth na po yung anak nyo. Pero yung mga nanay na nagsilang ng mga anak nila ay hindi po maatik na magiging permanent. Pwede silang sponsoran ng kanilang isinilang na anak dito sa Canada after mag 18 years old. Kapag 18 years old na sila, yung mga isinilang dito sa Canada as Canadian citizen by birth ay pwede na po nilang sponsoran ng kanilang mga magulang para maging permanent residence dito sa Canada. So, maghihintay pa po kayo ng 18 years old para ho kayo ay ma-sponsoran ng inyong anak. Yan po yung mga nagbabalak po ng mga anak po dito sa Canada. Tulad ko, kung ako po ay mga anak po dito sa Canada, ako po ay covered ng OHIP dahil po ako ay meron po akong health card. Covered po ako ng health card kasi nga po may status ako dito sa Canada as a worker. Okay lang po akong mga anak dito sa Canada, wala po akong gagastusin. Mapa normal or cesarean birth ay wala po akong gagastusin kasi po ay covered po yan ng OHIP. Yan po ang kagandahan dito sa Canada kasi nga wala kayong gagastusin kapag nanganak po kayo dito sa Canada. Mararamdaman mo talaga yung mga binabayad sa tax kasi nga maramdaman natin yung balik lalo na po sa mga nanay na mga anak dito ay wala na pong gagastusin. Walang insurance ng health card nila ay masyadong malaki ang gagastusin. Kaya yung iba, ina-advise na kung kayo po ay tourist visa o visitors visa, kung gusto niyo po mga anak dito, ay dapat meron kayong limpak-limpak na pera. So, yan lang guys. Share ko lang sa inyo tungkol sa panganganak dito sa Canada at ng mga anak nyo na magiging Canadian citizen by birth. At kayo ay covered ng health card dito sa Canada. Depende po yan kung saang provinces po kayo kasi po dito sa Canada, dito sa Ontario ay OHIP po yung insurance namin. Yung health card namin ay OHIP. So covered po kaming mga nanay, mga anak dito sa Canada at wala po kami gagastusin. At saka i-share ko na rin sa inyo guys na kapag kayo ay mga anak, before mga anak ay pwede po kayong mag-file ng maternity leave nyo at kayo po ay may makiklaim benefits sa Canada kapag kayo ay nag-maternity leave na. Meron po kayong makukuha monthly dito sa Canada as a taxpayer. Ang alam ko, 18 months na naka-maternity leave kayo ay meron kayong makukuha at covered kayo ng benefits. Hindi ako sure guys sa kung magkano yung monthly na makukuha nyo. Pagkakalam ko dati, almost 2,000 per month ang makukuha nyong cover. Hindi lang ako guys sure kung magkano yung makukuhang
meron talaga kayong makukuha. Ipa-find nyo lang po sa CRA yung benefits nyo kapag kayo ay manganak na. Before manganak, ay kailangan na po nakapagsabit na kayo. Pwede din kayong mag-work kahit hindi na po tapusin yung 18 months period ng maternity leave. Hindi kinakaya yung budget doon sa nakukuha nila, nare-receive nila na benefits. During yung maternity leave nila ay nag-work na po sila. Pwede naman po yun, kakausapin nyo lang po yung CRA, ay kakausapin nyo din po yung employer nyo na babalik na kayo sa work. For the meantime, habang nagpapalakas pa at pinapalaki nyo yung bata, ay meron po kayong monthly na makukuha dito sa government kapag naka-maternity leave na kayo. Yan talagang kagandahan dito sa Canada. Kapag manganak ka, ay wala kang gagastusin. Naka-maternity leave ka din, ay meron ka po makukuha monthly. Automatic, Canadian citizen na nga yung anak mo, wala ka pang gagastusin sa panganak, at meron ka pang makukuhang benefits monthly during maternity leave mo. Okay? So, yun guys, share ko lang sa inyo about giving birth dito sa Canada. Lalo na po, kung kayo po ay nababalak mag-work dito sa Canada, mag-immigrate, okay po mga anak dito sa Canada. Wala pong discrimination dito, wala pong pinipili kung sino lang pwede mga anak. Kahit tourist or visitor visa ay pwede pong mga anak dito sa Canada. Basta kaya nilang bayaran yung hospital bill nila, kasi kapag mga ganyang mga tourist sila, ay malaki po yung mga babayaran nila. So, yun lang guys, na-share ko lang po yung giving birth dito sa Canada para magkaroon po kayo ng idea. So, guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Onto the seatbelt line and in front of be careful when opening the overhead compartment, as items inside may fall out. Please also check that you have all your personal belongings before leaving the aircraft. You may now switch on your personal electronic devices with cellular functions. Passengers with nothing to declare can proceed direct to the nothing to declare table. Those passengers who have items to declare are required to fill out custom declaration form available at the baggage claim area before proceeding to the good to declare channel. More information can be found in the baggage claim area. If you have any questions, please approach the custom officer upon arrival. It's been our pleasure taking care of you today. Because Manila is home, a very warm welcome home. Thank you for flying Cathay Pacific, a member of the One World Alliance.